naman pong naglabas ang numbeyo ng crime index sa buong mundo. Sa buong Southeast Asia, most dangerous city. So ito na nga po, number 1 po ang Pilipinas sa may pinaka-delikadong lugar sa buong mundo. Ito po ay nakakuha ng 64.2 crime index at safe index naman ito is 35.8. Nakakuha naman po ang Cebu, Philippines sa pang-anim na ranggo na may crime index sa 51.5 at may safe index sa 48.5. Sinundan naman po iyan ng Iloilo, Philippines na nakakuha ng pang-siyam na ranggo na may crime index na 40.3 at safe index sa 59.7. At nakakuha naman po ang Makati City, Philippines ng pang-11 na may crime index sa 38.5 at 61.5. Iba po talaga, no? Matindi po talaga ang Pilipinas pagdating sa mga nangunguna palagi sa mga paligsahan. No? Palaging number 1 po sa lahat po ng bagay, no? Pakpakan po natin yan, no? Grabe, ano po ang naging tugon ng gobyernong Marcos at administrasyong Marcos sa inilalabas ng numbeyo sa panahon ngayon. Nung nakaraan po ay may naglabasang balita at dahil kinundi na nila ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado na ayaw nilang patunayan na ang mga sinabi ng Pangulong Rodrigo Duterte ay walang basehan. Ito ay niresbakan ni Lucas Bersamin na wala daw katotohanan na sinabi ng Pangulong Rodrigo Duterte na mas mataas ang krimen ngayon sa Marcos administration. At binira din po ni PNP Chief Marbil na wala din pong katotohanan ang mga naging pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po ay nag-trigger sa kanila na halos lahat po ng gobyernong Marcos ay naglabas ng kanilang pahayag sa mga naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon po, bakit po hindi nyo ma-debunk ang sinabi ng numbeyo na ang Pilipinas, ang Manila, Philippines ay nangunguna sa may pinakalugar delikado sa buong mundo? Bakit po? Kasi hindi nyo po mabili. Hindi po ito katulad ng mga server firm na mga Publico Asia, Okta, Research Service Group. Marami po mga firm na nababayaran nyo. Ito po, bakit po hindi nyo mabayaran? Bakit po hindi nyo ma-debunk? I-debunk nyo po ang sinabi ng numbeyo. Patunayan nyo po na walang katotohanan ang sinasabi ng numbeyo. Diba? Patunayan nyo, maglabas kayo ng pahayag na walang katotohanan ng sinasabi ng numbeyo. Diyan naman kayo magaling, diba? Sa pagsisinungaling at pagdebunk ng mga mali-maling pahayag. Na tama naman po ang sinasabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at may basehan naman po. Ngayon po, ano pong masasabi niyo sa naging pahayag ng numbeyo na Maynila, Philippines ang may pinakamataas na crime index at sinundan ng Cebu, sinundan ng Iloilo at Makati. Ano po ang masasabi niyo sa naging resulta na yan? At sinasabi niyo dati na bumaba ng 61% sa pangunguna ni Bongbong Marcos ang crime index ng Pilipinas. Wala naman po katotohanan yan. Ngayon ka magbida-bida Lucas Bersamin. Ngayon mo i-debunk. At noong mga nakakaraan lang, naglabas din po ng world most delayed airports in the world. Pilipinas pa rin po nakakuha ng top ng number 1. Nakakuha ito ng 48% sa 10 bansa. Pilipinas ang nangunguna. Ano po ang inyong masasabi dito? Pabulaanan niyo po na walang katotohanan ng mga sinasabi ito. Naglalabasan po ang kapalpakan ng gobyernong Marcos. Kayo po ba ay nagagawa sa mga naging pahayag nito? May na-improve ba po ba kayo? May napatunayan po ba kayo? Pasinungalingan niyo po. Baka po kaya niyong pasinungalingan na walang katotohanan ng sinasabi ng numbeyo. At noong nakaraan lang na inilabas ang worst delayed airport in the world na Pilipinas ang nakakuha na may pinakapalpak na airport sa buong mundo. Nakakahiya po kayo. Bumubulusok po sa kapalpakan ang mga nangyayari sa Pilipinas ngayon.
sa kasinungalingan ng Marcos administration na wala namang napatunayan at walang nagawa, o ang NAIA inyo yung privatize na. Sa bagay, hindi pa naman natin makikita ang resulta sa ngayon. Magantay po tayo ng mga ilang taon bago po natin makita ang improvement nito. Pero nakakahiya po kasi ang Pilipinas po, ayan po ay palaging nangunguna sa iba't ibang paraan. Nakikilala po tayo sa mga games. Nangunguna po tayo sa mga ganyan. Hindi. Ngayon po, crime rate po. Crime rate. Kapalpakan ng NAIA. Kapalpakan ng mga airlines. Ang Pilipinas po ang may pinaka hindi magandang serbisyo. Ano po ba ang nagiging tugon ng Marcos administration sa mga ganitong sitwasyon na inilalabas po ng survey na ito? Ito po ay hindi makakabuti sa Pilipinas, bagkus ito po ay hindi nakakapaghikayat ng mga turista. Ito po ay hindi maganda sa turismo ng Pilipinas. Hindi po ito nakakahikayat ng mga turismo na mga gustong pumunta sa Pilipinas. Kung nakikita naman ng mga bumibisita sa ating bansa, ang mga ibang lahi na bumibisita sa ating bansa, kung nakikita nila na mga foreign visitor, kung nakikita nila na hindi naman maayos ang nagiging serbisyo ng Pilipinas sa mga dayuhan at sa buong mundo, na ganito ang nangyayari, bakit pa nila bibisitahin ng Pilipinas, di ba? Kung hindi naman nag-i-improve, number 1 sa crime index, pangalawa, delay airport. Di ba? Ang worst po nito. Dito pa lang po, isa na po ito sa tinitignan ng mga bumibisita sa ating bansa. Ang paglago ng turismo ay nakasalalay po dito. Kaya kung hindi po ito matutulugunan, habang nakaupo po ang Marcos administration, wala pong patutunguhan ng turismo ng Pilipinas. Pabulusok po tayo ng pabulusok. Dati po kahit papaano nag-i-improve na to. Ngayon po bumabalik na naman po, nag-uumpisa na naman po tayo sa kapalpakan na serbisyo. Ayusin po natin ito. Ito po ay hindi makakatulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Ito po ay makapagpapalubog pa po at makakasira sa imahen at reputasyon ng sambayanang Pilipino.